Okay, so painitin na muna natin yung ating pang-curl at i-on na muna natin. Hindi ata kailangan. So, sa bagay yan. At syempre, yung buhok natin, hatiin natin. Depende sa kapal ng buhok ninyo or depende kung ilang layer nyo siya gustong hatiin. Tapos syempre, gamitan na lang natin ito para hindi maging magulo. Ayan. Tapos, ito, hatiin pa natin yan ng dalawa. So, ganyan. Teka, magulo kasi itong buhok ko. Diyan. Mahirap magmaganda. Ayan, dyan. Yan. Ayan, hinati ko lang din siya sa dalawa. Then, ngayon, kung mainit na yung ating check natin. Gumagana pa siya. Okay. Kaya mainit na. Pasok na natin siya dito. Oops. Isang tip ko pala, kailangan yung pagkulot ng buhok ninyo is palabas. Huwag yung paloob siyang ganon. Dapat palabas. Kaya, so, ito yung aking pipindutin. Oops. So, makapal pala siya, no? Hatiin ko pa siya sa dalawa. Ipit lang natin siya dito. Kita niyo ba? Kikita ba sa camera? Yan, dandahan lang natin siya. Kailangan yung pang-curl nyo is nakatayo ng ganito. Mas kakapit kasi yung buhok natin dahil syempre nakaladlad ng ganun yung buhok natin. Tapos patagalin lang muna natin. Tsaka yung pag-curl nyo, depende rin sa inyo kung gaano kataas yung kulot na gusto niyo. So yung akin hanggang dyan, kaya iniikot ko pa siya. Sana nakikita nyo siya. Kaya dapat nakatayong ganun yung pang-curl niya para pumasok talaga, mag-curl talaga yung buhok. Kumapit talaga siya dito. Ako lang din ang nagkulot ng buhok ng anak ko nung nag-7th birthday siya. Please watch! So yan, tapos kapag binitawan niyo na siya, so yan. Magiging ganito siya. Kakulot. So, yan, palabas siya. Next natin is yung kalahati. So, lagay natin yan sa likod. Ito naman. So, kapit natin siya dito. Then, kagaya kanina, putin natin at hayaan natin siya yung kumuha sa buhok. Dinadahan-dahan ko lang para pumasok talaga siya sa loob. Kinupar ko lang ulit para, kasi parang lumuluwag siya. Para umikot ulit siya dun.
Ayan, tapos, tingnan natin. Ayan, ganyan ang itsura niya. Ang cute, oh. So, dalawa na siya. Dalawa na yung ating na-curl na buhok. Sunod naman natin yun nandito. Hatiin pa ulit natin. Yan. Tapos, kailangan itong kabilang side, pag ganun yung pag-curl. So, kung ito kanina is pag ganun, ito naman yung kailangan natin gamitin. Yung kabila naman. Kaya dapat ang pag-ipit is pag ganito. Sana kita siya. And then, dandahanin nyo na lang siya para unti-unti siyang pumasok. Medyo alalay lang para pumasok siya. So yan, pagka tinanggal natin, ayan, kulot na. Okay, then yung natira naman, ito ay dalhin muna natin sa likod. Ito naman, so kapit lang ulit natin. Medyo mahirap lang din talaga sa umpisa kasi kahit ako nahirapan ako. So, alalayan nyo na lang siya. Pumapasok din naman siya. Dahan-dahan lang para unti-unti siyang pumasok sa loob. Mahirap lang talaga siya sa umpisa. So, isingit nyo lang dito sa mga ganito yung buhok niya. Tapos, unti-untiin nyo lang yung pag-ikot. Kakainin naman niya yan. Basta kailangan yung posisyon ng inyong pang-curl is nakatayo. Para kainin niya talaga yan. Okay, tingnan natin. So, yan. Medyo manipis lang kasi to. So, yan. Ito na yung ating unang nagawa. So, ayan. Yan yung itsura niya. Yan. Yan. Kita ba? Tapos, next naman tayo. Nandiyan na si Daddy. My God. Hatiin ulit natin. And so, ito, hatiin lang natin. Yan.
And last, so depende na yun sa inyo kung gusto nyo siyang hatiin. Mahirap lang talaga kapag sariling gawa. Pero kung mayroong gagawa sa inyo, syempre mas madali. Basta ikapit nyo lang siya ng konti, tapos unti-untiin nyo lang siya iikot. Kakapit din naman yan. Iikot din yan siya. So, ayan. Ang ganda. Sabit nyo lang ulit. And then, unti-untiin nyo lang at kakainin na nyo yan. Alalay lang. Para siyang Goldilocks. So, mapansin nyo na merong mga hindi na kulot. Pwede nyo rin namang ihabol yan. Pero syempre, kung may gagawa nito na may katulong kayong magkulot ng buhok, syempre mas maganda. Ng aking buhok. Medyo maglo lang yung aking buhok. Yan, kung paano pinulot. Kita niyo naman yung pagkakulot niya. Ang ganda. So, kung gusto niyo yung ganitong klase ng kulot, yung parang Goldilocks, pwede. Tapos gamitan nyo na lang siya ng mga pang-spray na pang-extra hold para syempre tumagal yung inyong buhok. Gamit na lang kayo ng mga pang-extra hold. Yan yung mga ganyan. Marami nabibili online. So, effective naman pagka ganun. Matagal naman din itong nabili ko. Or kaya, pwede nyo i-brush or gamit lang yung itong kamay nyo, pwede siyang suklayin ng ganyan. Para magsama-sama sila. Maganda rin kung meron kayong hair moisturizer spray at ang tawag doon. So, para maging shiny siya, smooth, tsaka hindi siya dry tingnan. Kasi yung akin medyo dry tingnan siya. Ganun yung ginagamit nung karamihan. Para clear talaga yung pagkakulot niya. Tanggalin natin to. Yung aking mic. So, tanggalin ko lang tong mic ko. Pinagsama-sama mo siya. Iisa lang yung kanyang direction. Hindi siya magulo. So, yung iba, may ginagamit silang mga shampoo or conditioner para talaga yun sa pagka magkukulot ka ng buhok mo para maging shiny siya and smooth. Saka parang bouncy siya.
Nandiyan na si Daddy. My God. Nagsumbong. Nagsumbong. Ano yun? Ba't parang may nagsumbong? Ba't parang may nagsumbong? Sino nagkukulot ng buhok? Ha? Nagsumbong pa. Mariusip. So, ito, hatiin lang natin. Yan. Kamali ako ng hati. Ano ba yan? Medyo mahirap na siya sa pangalawang layer, ha? Ba't ano bang gagawin dyan? Ha? Nagbablog ako. Nang? Nang pangkur. Nang pangkur. Nasaan na siya? Kamali ako ng hati. Pang ano? Pang? Itong pangkur. Saan? Naghalo na siya. Nakainis. Mahirap na niya pala pag second layer na. Ito, tabi ko. Nagsumbong agad si Marian. Ano yun, Marian? Sabi mo, nagpa-vlog si Mami. Sabi ko kasi, naku, bilisan niyo, baka maabutan ako ni Daddy na nagbablog. Naabutan na nga ako. Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy.